Check my test. Hello? Sir Thomas, narinig po ba? Ayun, naririnig na. Okay, saglit lang po. Mag-start na po tayo. One moment lang po. Mag-start na po tayo. Okay. So, set up lang po natin ito. Okay. So, mga ilang seconds, mag-start po tayo. Double check lang po natin. Make sure lang natin na okay yung audio. All is good. Sige, start na po tayo. So, welcome for another edition ng ating Website Made Easy or Website in Minutes. Okay? Nasanay po tayo sa Website Made Easy kasi yun po yung una natin na program. So ngayon, it's Website in Minutes. So gagawa po tayo ng website in matter of minutes. No? Hindi po siya oras, so in minutes. So more or less mga 30 minutes gagawa tayo. Magde-demo po tayo ng live. So ang magiging featured business natin is about retail. Okay? So bago tayo mag-start, as usual, gusto ko lang clear sa atin ang agenda natin na kung saan yung first part ng ating agenda is about website in minutes. Gagamit tayo ng ating the website building guide. Then on the second part, yung special offers natin, nandun yung AI, marketing at saka automation. And ang third part is question and answer. So proceed po tayo sa the website building guide natin. Dito sa ating the website building guide, para sa kanino ba ito? Kung kayo ay isang freelancers na nagbibigay ng special skills sa inyong mga clients, para po sa inyo ito. Kung kayo ay mga coaches na nag-assist sa teams or company para magbigay ng personal sa professional development, para po sa inyo ito. Ngayon, kung kayo ay isang entrepreneur na may advocacy to discover opportunities and provide mga potential income or sabi natin sa avenues, no, para sa nakakarami, para po sa inyo ito. So, a little bit of background sa WebTools. Ang instructor nyo po ngayon ay ako po, yours truly, Ferndel Herbuda, isang computer engineer. Tayo po ang head website designer sa WebTools na inumpisahan natin noong 2019. Pero yung ating domain, yung webtools.com, is naka-register na po yan noong 2014. Now, since then, nung nag-umpisa tayo na nating business noong 2019, is kahit pa paano, meron na tayong 3,300 plus followers sa ating Facebook page. Meron na tayong 627 members sa ating WebTools community. Meron na po tayong 490 na users na nagtatrust sa ating platform, sa ating WebTools builder. Okay? So, enough of me and WebTools. So, proceed po tayo sa ating topic. Kung kayo ay nag-struggle or nag-stress sa paghahanap ng mga layout dahil masyadong complex, no? Hindi natin naintindihan. Kung kayo ay nasa feeling na medyo overwhelmed sa dami-dami ng mga software na nakikita natin online o nababanggit ng mga kaibigan natin,
karamihan dyan malamang ay binabanggit yung software sa paggawa ng website katulad ng WordPress, Wix, o di kaya web tools na kung saan gagamitin natin ngayon. O kung kayo naman ay medyo hindi alam paano mag-create ng headline, paano mag-create ng caption, ng paragraph, ng mission vision para ilagay sa ating website, kung ito ang mga iilan na medyo challenging sa inyo, good news, meron po tayong guide na ituturo natin paano gagamitin, which is tinatawag natin website building guide. No? May 3 steps lang po ang ating website building guide. So, yung step 1 natin, kung mapapansin nyo dito, in fact, downloadable po ito, yung ating guide. So, ang kailangan nyo lang, punta lang po kayo sa ating sa opt-in page dito sa website inminutes.webtools.site, and access nyo lang po yung download and sign up lang po kayo dito para pwede nyo makuha yung PDF guide sa email. Okay? So, ayan. So, step 1 is dapat we have to identify anong specific goal ninyo para sa inyong website. Itong strategy na tinuturo natin ay hindi po bago. Proven and tested na po na ginagamit ng mga nakakarami, lalo na yung mga malalaking platform gamit na merong advertisement, katulad ng Facebook. Kung kayo may experience sa pag-advertise sa Facebook, ano yung unang step para mag-advertise? Yung goal. Tinatawag nila na campaign objective. Ganon din po tayo sa kahit anong tool, no, para makatulong sa business natin. Palagi karamihan ng mga platforms ay nag-umpisa sa goal. So, ang step 1 natin, kailangang ma-identify natin ang goal na kung saan doon natin i-base yun para maghanap ng template na gagamitin natin gamit yung ating software na website builder. Na whether gumagamit kayo ng WordPress, gumagamit kayo ng Wix, or di kaya is gumagamit kayo ng web tools. So, after na step 1 natin, step 2, once na meron na kayong goal, alam niyo na, clear na sa inyo kung anong gagawin, whether ang goal ninyo is to showcase your product, services, or program, or ang goal ninyo is generate leads, or ang goal ninyo is to increase your sales. Pagkatapos niyan is dapat step 2 is we can, using the template na napili nyo sa website builder na gagamitin nyo, kailangan mag-create na po kayo ng content. Ano yung compelling content na ilalagay ninyo? So, ano yung headline, yung caption, yung paragraph, mission, vision. Then, i-arrange nyo na, organize nyo na yung mga important sections of your layouts na kinuha ninyo na template. Okay? Yan ang step 2. And step 3, so kapag nakalagay na lahat ng content and nandun na lahat ng layout ng sections na kailangan ninyo, that's the time you have to optimize ang website. You have to optimize ang website based doon sa goal na inumpisa ninyo sa step 1. So kung ang goal ninyo is more on showcase, dapat naka-optimize yung image, yung text, yung headline, caption, and everything. So kung ang goal naman ninyo na generate leads, dapat naka-optimize ang website na wherein pwede kayo mag-accept ng mga contact information like email, name, phone number, so gamit ang contact form. And to optimize, additional optimization is dapat yung nilalagay ninyo ng mga images is medyo madali siyang ma-load. And to check also na ang website, pag nakapublish na, dapat secure para sa mga visitors ng inyong website, para makita yung business, which is dapat meron siyang SSL, na secured protocol na gagamitin nyo sa inyong website. Standard po yan sa lahat ng mga website. Okay? Yan lang po ang step 3. Ngayon, i-demonstrate natin ang mga steps nito actual. Okay? So, kung kayo ay gagamit ng ibang builder, pwede rin po yun. So, just follow the steps. Yung step 1 is the goal, step 2 is the content, and step 3 is optimization. Okay? So, dito mag-umpisa tayo.
ang goal natin para sa particular demo training natin sa paggawa ng website is mag-showcase tayo ng mga products ng isang perfume business. Okay? So, para mag-umpisa, maghanap tayo ng template. So, dito, to create a website, nandito ako sa platform ng WebTools. So, builder ito ng WebTools na kung saan makikita natin dito, meron dalawang workspaces sa taas, Pro at saka Starter. Ang Starter is yung standard features lang po ito ng ating builder. Pero ang gagamitin natin is Pro para lahat ng mga functions ng template na gagamitin natin is ma-optimize natin. Okay? Then dito, kung meron later on, kung sa inyo is hindi lang kayo ang nag-edit ng website o nag-update ng website, pwede kayo mag-add ng members dito. And some other mga functions ng ating builder. No? You can change yung profile ninyo kung kailangan nyo ng support. In fact, dito sa atin, no, kung gusto natin malaman yung mga about this dashboard, click nyo lang tong dashboard overview. Meron tayong overview explaining paano gamitin ang dashboard. So, ngayon, focus muna tayo sa paggawa ng isang website para sa perfume business. So click natin to start. Click lang natin create new project, itong plus. Dito tayo sa first option dahil gagawa tayo ng website and landing page ang pupunin natin. Click create. So marami na siyang template na pwede natin pagpipilian. Pero sa ngayon, pipili muna ako ng template from scratch. So start with this design, blanco. Okay. So hintayin natin habang naglo-load. Okay. Hintayin natin. Yan. Nandito na tayo sa ating editor area ng ating builder. So, marami siya mga function. So, hindi natin kailangan i-memorize muna natin yan. Focus tayo sa isa muna paghanap ng template. Dito lang sa plus. Click natin itong plus. Meron mga options o mga ready-made na mga design na makikita natin dito, mga blocks, or these are sections of your website or layout ng template or template. Now, dito, para makahanap tayo ng template, dito tayo sa layouts. Okay? So, para mabilis, magawa kagad ng website in just a matter of minutes, maghanap tayo dito ng one page lang muna. And later on, pag medyo alam nyo na, nagkikreate na kayo ng mga leads, meron na kayong mga clients, so you can improve your website, you can add other additional pages, pwede kayo mag-add ng blog, and so on. Pero sa ngayon, we have to test muna sa market yung ating product, service, or program. So dito muna tayo sa one page. Sa one page, so pwede kayo mamili dito. Ayan. Browse nyo lang. So merong 60 dyan na pwede natin pagpipilian. Ayan. So tingnan natin kung anong pwede natin gamitin. Okay. Para sa perfume business. So dito sa perfume business, hindi kailangan na kung halimbawa, ang template natin is electronics, baka maganda naman, nagmamatch naman sa perfume business. Actually, any template dito is pwede sa perfume. Pero for this demo, ang pipiliin lang muna natin ito, yung extra, parang it's a service type, Pero nakita ko dito, napili ko na ito, So, titingnan natin paano i-convert ang particular template nito na hindi naman related sa perfume business. Pero paano gamitin ito? Anong strategy approach para gamitin natin ito? So, i-demo natin ngayon. So, yan. Pwede na po nang gamitin yan. Click ko lang yung replace. So, click nyo lang yung replace global styling para lahat ng mga font, yung color, yung style ay ma-apply. So, import this layout. Okay, hintayin natin. Yan. So, nandito na yung ating website. So, medyo ang gagawin ko lang is lilitan ko lang yung zoom. Yan. So, paano natin gawin dito? Yan. Ito na yung layout natin. So, first, maglalagay tayo ng pangalan ng yung dummy name nating business. So, dito, pwede natin explore yung mga elements o functions dito. Click natin yung plus. Ito yung mga elements. Normally, ito yung ginagamit natin. Yan, maraming elements yan sa Pro. Sa starter natin, kukunti lang.
So dito sa Pro, ang gagawin natin since una is yung title ng business o ng website, gagamit muna ako ng text. So i-click, drag, and drop lang dito sa ating editor. Yan, nandito na siya. So itatype ko lang dito ang pangalan ng business, sabihin natin NL Perfume Collection. So ito yung gagawin natin pangalan sa ating business. So ang color niya is gawin natin ito. Yan, yellow. Para at least konti lang yung, para medyo nagmamas dun sa button. Then, lakihan natin yung font. Pwede natin gamitin yung arrow. O pwede tayo mag-type dito 24. Yan. Then, ang font niya, pwede natin palitan ng, sabi natin, Playfair display. Then, gawin natin bold. Then, drag natin dito sa header. Yan. So, hindi natin kailangan. Pero kung may image, may logo na kayo, pwede nyo i-click lang ito. Then, palitan nyo lang yung image na nandito. So, X nyo lang, then upload. Pero sa ngayon, hindi natin kailangan muna yan. Nag-iisip pa lang ako ng logo. So, halimbawa, kayo rin, nag-iisip pa lang, bago pa lang. So, ito, para medyo isang line lang siya, pwede natin i-drag yung column left to right hanggang ma-adjust. Yan, ito na. So, ito, hindi natin kailangan ito. Pwede natin i-click yung arrow sa column, then delete. Yan. Okay? Then, para to make sure na hindi nawawala yung ating ginawa, so dito sa pinakababa, sa lower right area ng screen, click nyo lang yung arrow, then publish page. So dito tayo nagsisave, no? So, dito. So, halimbawa, ano kayang headline ang pwede kong gamitin para sa business na NL Perfume Collection? Okay? Actually, itong NL, shortcut yan sa isang pamangkin ko na Natalie Lorraine. So, nilagay ko na NL. So, yan, NL. So, yan. Then, dito sabihin natin, anong perfume kaya? Anong headline? So, dito, magpapatulong tayo kay AI. Click natin to si AI. Then, hingi tayo ng tulong. Sabihin natin, give me a headline for selling perfume products. Then, pwede natin i-enter sa keyboard or pwede nyo i-click yung arrow na to. So, sa ngayon, enter tayo sa keyboard. Ayun, ano? Unleash your sensational style with our luxurious perfume collection. Okay? So, sabihin natin, hanap tayo ng iba. So, give me a headline for selling perfume products. Enter. Yan, indulge your senses with our perfume. Sabi natin, tanggalin natin luxurious na para medyo maiksi. Perfume collection. Okay. Then, meron tayo nito. Ang sunod, ano kayang caption or sub-headline para dito? So, lagay natin dyan. So, sabi natin, kinopy-paste ko na kanina, no? Para mabilis, sub-headline for selling perfume products. Enter lang tayo. Yan. So, dito, pwede na to. Discover our exquisite collection of perfumes. So, yan. So, ang goal natin dito, again, is to showcase and the perfume business. At the same time, kung sino interested, pwede silang mag-inquire through chat. Okay? So, ang ilalagay natin sa call to action natin is chat in Messenger. Example, chat with us na lang. Chat with us. So, dito naman, lagay natin chat with us na rin ito. Chat with us. So, at least one goal lang muna. Yan. Mamaya, i-optimize natin yung mga buttons na yan.
So tapos na yan. Then ano kayang background? So sa background, click ko lang itong black section, no, para yung background ng particular section na to ay mapalitan natin. Click ko lang itong image, then mag-upload ako ng image. So may napilian na ako, no, may nilagay na ako galing sa Pexels ng mga images nandito. Okay? So hanap tayo dito ng mga images, sabihin natin ito. Yan. Okay, ito na siya. So hindi natin nakikita dahil merong color siya na ginamit na overlay, itong color na to. No? So ang gagawin natin dito is, so ito, color na yan, medyo babawasan natin yung transparency. Ayan, nakikita nyo. So ito naman, babawasan din natin ng transparency. Okay. So ito, medyo gawin lang natin itong black. Tapos ito is white. Okay. Then gawin natin 360, no? Para yung black, dapat pala. Ang black nasa taas para medyo nakikita yung ating title ng website. So, pagsubukan natin pagpalit kaya. Yan. Tingnan natin. Okay. So, sabihin natin 180. Yan. Okay. So, medyo malinaw na yung logo. Okay. So, sinimplify ko lang yung color, no? So, black and gold. Parang or yellow. So, palitan natin yung image na to. Click ko lang yung image, then punta ako sa image icon, then click, delete ko yung luma. Palitan ko siya ng image dito. Okay, hanap tayo. So, ito. Ayan, di ba? So, lagyan natin ng shadow. Ayan, di ba? So, meron na tayo. Update natin para hindi nawala yung ating. Okay. Ayan. So, dito, gagawin natin dito, anong title ito? So, ano kaya dito? The title, patulong tayo kay AI. Give me a title for selling perfumes. Ayan, ito. Ayan, today. Lagay natin dito. NL Perfume. Yung pangalan ng website, collection. Okay. So, dito, medyo gagamit tayo, kasi image ito, gagamit tayo ng icon. Delete ko lang ito, delete ko lang ito. Then, pwede naman ako gumamit ng icon. Click, drag and drop natin dito sa column. Okay. So, or, click, drag and drop. Yun natin. Icon. So, text, click, drag and drop dito. Or kung halimbawa, pwede natin dito kasi medyo masikip dito yung panel. Icon dito, pwede naman natin i-drag muna dito sa second column. Then, ilalagay natin dito sa first column. Pwedeng ganon. Okay. Dito, maghanap tayo ng icon na sabihin natin na perfume. Perfume. Ayan, di ba? Parang spray. Okay. Ngayon, ano ilalagay kayo dito? So, dito, magpapatulong ulit tayo kay AI. Sabihin natin, top, kasi ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Bakit sila bibili ng perfume sa business mo? So, dito, maglagay tayo ng top 5 reasons why NL perfume collection. Enter. Hintayin natin para mag-generate siya. So, hindi kailangan na mag-login pa tayo ng ibang account, sa ibang software, katulad ng ChatGPT, Gemini, or Perplexity. So, dito sa ating builder, nandito na yung AI.
no, natutulong sa paggawa ng website. Hindi kailangan natin mag-shift. Dito pa lang, nakafocus na tayo. Yan. May mga reasons. Ano? So, gagawin natin dito. So, lalagay ulit ako ng dito. I-delete ko lang ito. Delete ko itong ibang mga columns. Okay. Yan. Delete ko yung columns na ito. Then, duplicate ko lang ito. So, yung una, yung pangalawa, para sa pangalawa, lagay natin, delete ko lang ito. 2. So, yung 1. Siguro mas maganda, mag-add ulit ako ng another para sa 3. Yan. Kita nyo. Ito, 3. Gawin natin. Ito yung 3. O bakit nauna yung 3? So, tinadya ko talaga yan para makita nyo paano natin i-move. So, kung gusto natin ang column na to is nauna dahil nandun 2, yan, click nyo lang itong move left. Yan, so nandito na yung 2. Then, duplicate natin ito. Okay, para sa number 4. So, yung number 4, hindi ko muna i-delete ito. Later, last ko na i-delete. So, number 4, copy. Control C sa keyboard, then paste. Then dito, duplicate ko ulit ito. Para sa number 5, Control C sa keyboard, then Control V. So ngayon, nandito na yung 2, 3, 4, 5. So, dito, di-delete ko na itong 2. Yan. Nandun sa taas. Ganun lang kadali. Diba? So, dito, since ito naka-center, so click ko lang itong column, then dapat yung content is nasa top. Ngayon, para hindi tayo na gagawin natin design dito, meron siyang copy and paste style. So, right-click ko lang itong particular column na to. Kung anong style niya, is gagayahin niya. So, right-click, copy, then dito, right-click, paste style. Yan. So, ganun din dito, right-click, paste style. Or Control-V sa keyboard, Control-Shift-V. Yan. Para pantay-pantay siya. So, ayan. High quality. Pwede na, no? So, send. So, dito naman, anong ilalagay natin dito? So, meron tayong 2, 3. Okay. Pwede ang ilagay natin dito is yung package na perfume. So, click ko lang ito. Next ko to. So, pwede natin, offer natin sa next session is yung package ng perfume. So, ito yung ilagay natin na example. Ayan. Okay? So, perfume business package. So, halimbawa, nagsusupply din kayo ng kit, no, para inegosyo ng mga retailers ninyo. Business package. Featured package. So, caption for perfume business package. Instead na caption, title pala. Tama, caption. Then, enter. Yan, complete perfume business. Diba? Hindi na tayo nag-iisip. So, magpatulong tayo kay AI para mapabilis yung gawa natin. So, ano yung benefits? Dito ilagay natin ng benefits. No? So, patulong tayo ulit kay AI. Sabihin natin, 2 benefits for perfume business package. Enter. Ang AI is starting point lang ito para mapabilis yung ating pag-edit. So, yan. So, check nyo yung binigay niya kung yun din ang package involved or related dun sa inyong business. So, sabihin natin po, savings and convenience. Yan. Cut ko lang ito. Then, ilalagay ko to sa second. Diba? Si AI nang gumagawa. Tanggalin ko lang yung number.
Diba? Then ito pwede kong i-highlight, then bold, Control B. So, highlight, pwede natin i-click din itong B para i-bold. Then dito, always, yung isa lang, ano natin, yung call to action, chat with us. Isang goal lang muna. Kaya later on, kung medyo expert na kayo sa marketing online, pwede naman kayo mag-create ng many goals. Pero I recommend start with one goal muna. So yan, update. So dito naman, pwede natin ilagay yung about the author o yung owner. So dito, click ko lang itong image na to, palitan ko siya, delete, upload. Then ito yung image ng author. Ayan. So, naka-center kaagad siya. So dito, about na NL about the business, no? So of course describing the owner. NL perfume collection. A short summary. Copy ko lang ito, then sa AI magpapatulong tayo ulit. Give me a paragraph about colon, then not NL perfume collection. Kinopy paste ko lang yung kaninang headline. Include the owner name, Natalie Lorraine. Period. Enter. So, hintayin natin habang nag-generate. Ayan. Galing, ano? The NL Perfume Collection is a luxurious line of fragrances created by the talented perfumer Natalie Lorraine. Galing. So, yan. Check nyo yung the whole paragraph if it aligns with your goal, no? your sabi natin, mission values ng inyong business. So, lagay naman natin dito, chat with us. Again, every section, every update natin. Changes. So, dito, sabihin natin, ano yung mga, ilan ng customers, di ba? Dito. Then, branches. Then, dito, sabihin natin, retailers. Awards. Yeah? Lagay nyo dyan ng mga numbers. So, I recommend, no, pag nag-start pa lang tayo, kung hindi naman naman critical yung color branding, stick with what the template is laid out. No? So, kung anong template, anong color niya, doon muna para mabilis. Kasi pwede naman, as you improve, as you grow, pwede nyo naman pupalitan yung mga template nandito. So dito, ang ilalagay natin dito is to showcase yung mga sample products. So the perfume products. So dito sa taas, lagay natin yung pangalan ng business, NL Perfume Collection. Then dito, click natin itong image, click natin yung icon, then remove natin yung sample. Then, ilagay natin yung product. So, sabihin natin itong 1. Then, move forward tayo sa next product. Then, lagay natin yung 2. Then, next product, click natin yung image, remove natin yung placeholder, then ilagay natin yung 3. Then, ganun din dito sa next icon, then remove, then click upload, then 4. Then, number 5. Okay. Click natin, upload. Then, 5. So, meron pa siya. So, para makita natin ang arrow dito, pwede natin i-click itong arrow, which is yung settings nitong particular slider. Then, click natin yung slider icon. Then, punta tayo sa navigate. Ang arrows wala. So, ilalagay natin yung heavy na lang. Yan. Para pwede natin i-move yung
mga carousel slider. Yan, dito. So, yan, click natin ito. By the way, halimbawa, gusto nyo malaman yung paano i-manage o paano galawin yung pag-slider nito, mamaya papakita ko. So, yan, another product, 4, 5, number 7. Yan. Meron pa ba? Yan, ulit na siya. Ngayon, para gusto nyo malaman paano mag-add ng carousel o yung slider, click nyo lang itong help icon. Yan. So, pwede kayo mag-search dito ng, sabihin natin, carousel. Yan, ito. So, dito, pag i-click nyo to, so dito, makikita nyo yung instruction or help video about adding carousels, no? Which is yung ginagawa natin ngayon. No? Kung gusto nyo malaman paano mag-add ng image, again, click nyo lang yung help icon dito, hanapin nyo lang dito, and papakita nyo yung video to guide you paano gawin yung particular image or video or any other elements na ating builder. So, at least para hindi na kayo maghanap, magse-search dito mismo sa builder, ay makikita nyo na yung help videos niya. Okay? Again, tapos na yan. Update muna natin. Pero dito hindi nakikita yung perfume. So, click natin yung image, click natin ulit yung icon, then yung pointer na nakikita sa gitna, pwede natin i-move doon sa product. No? Para naka-focus sa product. Ganun kaganda yung ating builder. So, ito naman, hindi nakikita, adjust natin, then i-move natin dito sa product. Ito, click natin to, i-move natin sa product. Okay. I-move natin sa product, then ito, i-move natin ulit sa product. Yan, tapos na. Update. Next, dito yung mga testimonials, no? Click lang natin yung image, palitan natin. So, halimbawa dito, hanap tayo. So, ito yung nakita ko. And of course, lagay nyo yung testimonials. Kung wala kayong naisip na parang gusto nyo mag-create ng dami testimonials muna, so, click nyo lang yung text. Okay, magpatulong tayo kay AI. Then, give me sample testimonial for my perfume business. Period, enter. Yan. I absolutely love the perfume, etc. Diba? So yan, meron na. Diba? Para hindi siya dummy text lang. Related yung text dun sa business. So dito, pwede natin i-adjust ulit yung image. Ilagay natin sa gitna. Ganon. So dito sa next. Then gawin nyo rin. Kung anong ginawa nyo sa una, gawin nyo rin dito. Then, lagay natin yung next. Okay, ito. Yan. Then, give me a sample testimonial about my perfume business. Period, enter. Ayan, di ba? So, at least, related yung, hindi lang siya dummy text. Okay? Then, lagay natin sa center. Update. So, kung may mga pricing plans kayo, for example, dito, sabihin natin, lagay natin 888. Dito, 6,888. Then, dito, call me. Diba? Call me. Okay? So, ano yung mga features? Lagay nyo dyan. Then, yung icon, sabihin natin, again, para chat with us. Copy ko lang ito, Control A, then Control V. Yan, update. Okay? So next, dito pwede natin ilagay yung mga blog about the business. So, sabihin natin yung mga activities na ginagawa nyo pag-promote, diba? Yung mga exhibit. So, halimbawa dito, or yung mga sabihin natin sa store, mga picture sa store. Sabihin natin ito. Ayan. Lagay natin yung mga blogs. Okay. Yung sa store, di ba? Pakita nyo. Yan, ito. Okay. Yan. So, anything that is related doon sa business, ilagay natin dito. So, ano yung mga event, di ba? Pwede nyo ilagay dyan. At least you know the concept, yung idea na paano gamitin yung ating AI. Then dito, ito yung maganda.
minsan gusto natin, meron na tayong maraming videos, ayaw na natin mag-create, mag-upload. So, what if na lang, no, maghanap tayo ng video galing sa isang perfume business na sa na sa web tools, sabihin natin. Hanap ako ng perfume business na ginawa natin before. Sabihin natin, search tayo sa kay Google, site.webtools.site perfume. Ayan, meron ditong perfume, no? Ginawa, tingnan natin yung video ni dito sa perfume natin na website, no? Kay Ma'am Jardine. Yan, Jardine. Kay Ma'am Jody pala. So, hanapin natin yung Facebook page niya. Doon tayo kukuha ng image, ng video. Yan, close muna natin ito. Hanapin ng video dito na pwede natin gamitin. Sabihin natin yung nagpe-present ito. No? Related sa perfume. Video. Tingnan natin. Anong video dito? No? Sabihin natin ito na lang. No? At least makita nyo lang paano gawin. So, click natin ito. So, halimbawa, itong ginagawa natin is part ng business na itong kay Ma'am Jardine na Ma'am Jody. So, kailangan public yung video para magamit natin. So, copy ko lang ito. Then, balik tayo sa builder. Then, kukuha tayo o gagamitin natin yung Facebook element. Drag natin dito sa taas. So, hindi lang YouTube ang pwede natin gamitin. Pwede tayo gumamit ng video sa Facebook. So, click natin ng embed. Then, click natin ang video. Then, palitan natin yung link na kinopy-paste natin kanina. Control-V sa keyboard. Hintayin natin. Ayun, nandito na yung video. Di ba? Yan. Nandun pa yung mga likes, comment. No? So, hanapin natin yung later on, yung sa inyo, hanapin nyo yung likes, comment na maraming reactions, maraming shares. Para yun ang proof na rin yun na maraming bumibili. No? Hanapin nyo. Update. Makakatulong yun. So, yan. Diba? Diba? Maganda. So, dito, sabihin natin, get in touch with us. Contact us. Diba? Dito, again, learn more. Pero nakalink ito sa chat. So, dito, sabihin natin, promotional caption for contacting NL Perfume Collection. Enter. Yan, discover signature. Diba? Discover your signature scent with NL Perfume Collection. Contact us today to find the perfect fragrance for you. Ang galing. Update. So dito, hindi natin kailangan ito. Pero at least pwede tayong mabisita dito sa footer. Gagawin natin, delete muna natin ito. Delete natin ito. Then, maglagay tayo dito ng map para pwede silang, kung ayaw nila na tumawag or nakatawag na sila, pero then gusto nila pumunta sa store. So, lagyan natin ng map para hindi maligaw yung customer. So, pwede i-resize natin. Then, tanggalin natin ito. Yung align, delete. So, click and delete lang. Yan. Ganun ang kadali. Click and delete. Hindi natin kailangan yan. Ngayon, medyo mas maganda ata na ang ating form is ilagay natin sa left. So, drag and drop lang. Yan. Yan, di ba? Then, drag natin dito. And ilagay yung number ng business. Yan. Tapos na, di ba? So, dito yung address. Sabihin natin, instead na Wall Street, sabihin natin, Diliman, Quezon City. Enter. Ayan. Nandito yung Diliman, di ba? So, type nyo lang yung address. Si Google, yung map na is bahala maghanap.
date. So dito, 2024 footer, NL Perfume Collections. Then, ano yung email o yung Facebook page? Click nyo lang yung icon. Then, click nyo yung sabihin natin yung link icon. Then, type nyo yung Facebook page link nyo. https www.facebook.com/NL Perfume Collections. No? Yan. Then, kapag ang link is outside of your website, katulad ng Facebook, make sure na open in new tab. Yan. Naka-enable. Then, update tayo ulit. Gawin nyo yan sa iba pang mga social media links na meron kayo. So, tapos na yung website natin. Complete website na actually ito. Pero may kulang pa. So, dito sa chat with us, so, ang ilalagay natin is yung messenger link ng Facebook page ni NL Perfume Collections. So, ito yung format, https m.me. Ibig sabihin, messenger link ito doon sa pag-message doon sa Facebook page /NL Perfume Collections. Open the new tab. Update. So, balik tayo nito. Ito ang gagamitin natin, copy lang natin ito, ang ilalagay natin sa mga link. This is the optimization stage, no? Sa mga link. So, kailangan na-optimize yung mga link. Okay. Ayan. Ganyan lang. Ayan lahat. And, sa lahat ng mga button. Okay, yan. Update. No? So, check tayo dun sa ating guide. Nagawa yung goal natin is yung to showcase the product services na NL Perfume Collection. Then naglagay na tayo ng content. And ngayon nag-optimize na tayo. Na ito yung optimization niya, kailangan, part ng optimization is kailangan mobile friendly siya. So yan, di ba? Lagay natin dito. So chat with us. So pwede natin ilagay ito. I-move natin yan. Drag and drop lang. Move natin itong column. Move natin ang column sa left. Then dito, pwede natin yung width is litan para yan. Tingnan natin. Or pwede naman ganito style. Ang gagawin na lang natin is to minimize na lang yung litan natin yung yan. Tapos yung focus is ma-adjust natin. O pwede natin ilakihan. I-zoom. Para naka-center naman, medyo nakikita. Ang bida is yung perfume. Okay. Ayan. Okay na. So dito, pwede natin sabihin na ito gawin nating 50%. Yan. 50%. Para dalawa. Ay, sorry. 50. So, dalawang item per column. Ito naman, gawin natin 33. Yan. Para tatlo dito. Para medyo balance lang naman. Medyo hindi siya yung sikip. Oops, sorry. 33. So, 50%, 50%, 33, di ba? Maganda na. Update. Yan. So, yun. Tapos na yung ating website. Di ba? Sa tablet, the next, yung mobile. Pag doon sa mga, sa cellphone, nakikita yung website ninyo. So, punta tayo sa umpisa. Ayan, lagay natin, sabihin natin, sagad natin ito. Kasi ito yung sagad natin. Ilagay, then click natin itong title, lagay natin sa center. Yung button, ilagay sa center. Yan. Yan. Then, tingin ko okay na to lahat. Yun ang kagandahan na may gumagamit tayo ng template. Kasi, pati yung mobile, kaunti na lang yung adjustment. Automatic na yan na dinesign natin para less na yung mga tasks na involved sa pagdidesign. At saka hindi masyado masakit sa ulo. Nakafocus tayo sa paglalagay ng content ng ating business. So ito naman, lagay natin medyo, yan. Kikita nyo, drag and drop lang. Tapos na, pati yung mobile. So kahit hindi muna tayo mag-hire ng mga mobile app developer, may mobile na tayo na pwedeng gamitin o pwedeng
ma-share natin yung website natin dun sa mga may cellphone na mga potential customers natin. Yan, tapos na yung website. Di ba? Complete na. Then click natin itong preview para makita natin yung actual website. Close ko lang itong iba. Okay? Ayan, di ba? Ang ganda na. Professional na yung ating website kasi yung template na napili natin is professionally made na. Yun ang kagandahan ng paggagamit tayo ng template. Yan, tapos na yung website. Ngayon, para medyo hindi naman random yung number. So, kailangan palitan natin ito. Paano palitan ito? So, balik tayo dito sa ating editor. Punta tayo sa pinakababa. Go to dashboard. Yan. Ito yung Mandarin. Ito yung website na ginawa natin. Mandarin. So, papalitan natin siya. Dito tayo sa dashboard. Palitan natin yung project name muna. NL Perfume Collection. Diba? So, click natin yung tatlong dots. Publish natin. Then, gagamit muna tayo ng subdomain. Kapag pro kayo, kasama na yung .com at saka yung business email. Kaya, no need to worry ng sub na hindi branded yung inyong website. Kasama na yung .com. So, dito, papalitan natin NL Perfume Collections. Submit. Done. Yan, nabago na. Pati yung SSL, optimize na yung security na ating website. Yan. So, click natin yung preview icon to check kung nabago na. Yan, professional na siya. Diba? And ito, yung luma. Ito na siya. Okay? Ngayon, paano natin i-check? Kasi alam mo, baka may gusto mag-subscribe no, ng mga updates about NL, about perfume. So, mag-click sila dito. No? So, saan mapupunta yung mga nag-subscribe sa inyong website, mga subscribers ninyo? Halimbawa, magta-type ako dito ng information sa makikita. So, for example, Fern. Ako, customer ako. Ang email ko ilalagay ko, fern@ferndelhorbuda.com. Subscribe. Ayun, email sent. So, para makita lahat ng mga subscribers nyo, balik kayo sa dashboard, click nyo ulit yung tatlong dots, then, click nyo yung leads. Ayun, nandito. Dito na siya. Diba? Ngayon, gusto natin maka-receive. Aside doon sa dito sa dashboard, gusto natin ma-receive din yung email sa ating ay yung subscription form, yung contact form is ma-receive din natin sa ating email. So, dito sa example, sa email ko, so wala pa siya. So, paano natin i-connect? So, close ko lang muna ito. Balik tayo, edit natin yung project ulit. Okay? Para complete na yung program o yung setup na gagawin natin sa paggawa ng website kung gagamit kayo ng ating builder. So dito, halimbawa, gusto natin mag-collect ng information. Hindi tayo dependent sa Facebook users lang, sa Google users, kundi dapat tayo may sarili tayong database. So dito, click natin ito. Click natin itong icon dito para sa form. Dito pala sa button. Click natin yung plugin. Okay? Click natin yung email notification na matatanggap natin or we will be notified every time may mag-subscribe sa ating website. So, click natin ito. Then from, so ano yung email na gusto nating padalhan? Sabihin natin, examples, gamitin ko muna yung webtools@gmail.com. No, subject, gawin natin NL, perfume, collections, inquiry. Then, saan ang galing yung email? So, copy ko lang ito. Click, then paste dito. Paste. Yan. Continue. Done. Tapos na. So, click ko lang ito. Maglalagay lang ako ng space para ma-enable yung update. Then, click yung update. Since meron tayong binago sa back-end, dito sa ating front-end, kailangan natin i-reload ulit ito.
no? Para mag-regenerate yung changes dito sa ating website, sa front-end website. Ayan. So, nandito na tayo sa baba. Subscribe, sabihin natin. Lagay natin dito si Nancy, no, at gmail.com na nag-subscribe, then subscribe. So, check natin kung matatanggap natin doon sa ating dashboard muna. Click natin ang ating editor. Balik tayo sa dashboard. Go to dashboard. Click natin itong tatlong dots. Punta tayo sa leads. Ayun, nandun na si Nancy. No? Nancy. So, makikita niyo pag dumadami yan, meron kayong contact list na pwede kayong mag-email ng mga updates sa mga contact list ninyo. Then, paano tayo makakatanggap ng email? So, balik dito. Tingnan natin dito. Then, reload natin ito. Tingnan, yan. Diba? Makakatanggap din tayo ng email kay nancy@gmail.com. No? Inquiry. So, ganun po lang pagsiset up. So, yun. Ganun lang po kadali ang paggawa ng website. So, kung anong website builder ang gagawin nyo, again, no? Tapos na tayo sa ating demo. Again, ang kailangan nyo lang to wrap it up. Step 1, ano ang goal? Then, pumili kayo ng template doon sa website builder na gagamitin ninyo. Then, yung step 2 is create your content and make sure yung layout is nandun lahat ng information to support your goal. Then, step 3, optimize your website. So, mobile-friendly ba yan? Mabilis ba mag-load? At saka yung SSL for security. Okay? So, yan po yung paggawa ng website na mabilis in 30 minutes. So, less than an hour, diba? Tapos na yung website, nagpapaliwanag pa tayo. No, minutes lang tapos ng website. Okay? Ngayon, of course, ang website is just part of your business. No? Sa WebTools method, sa WebTools, ang paggawa ng website para mag-create ng predictable result or sabihin natin predictable sales sa inyong business is just part of the sales growth guide na ating process, na ating sistema. Which is, ang paggawa ng website is step 5 no, of sales growth guide. Meron tayong 9 steps. Kung gusto niyo malaman ang 9 steps na to, para malaman kung ano ang steps na kailangan niyo gawin no, doon sa pag-predict ng sales, pwede po kayo mag-book no, ng schedule. Free po ito. Pwede tayo mag-usap para doon sa exact steps para malaman niyo kung ano ang exact steps na dapat nyong gawin no, sa inyong business to create a predictable sales. Okay? So, pag i-click nyo ito, pag naka-download kayo, pag naka-subscribe kayo dito, napunta lang kayo sa website inminutes.webtools.site, subscribe, access kayo dito, then ilagay nyo lang yung first name at saka email address to get PDF and training. Then sa baba noon, example, type ko dito, pangalan ko muna. Sorry. Pangalan ko, first name, then email, then get PDF. Yan. Mapupunta kayo sa next page na kung saan you can watch yung replay or you can watch yung ating daily na demo. No? Iba-ibang example ng business. Yan. Sa pinakaba, strategy session, libre po ito. No? So, in 15 to 30 minutes, pwede natin discuss yung ano ang steps na kailangan nyo to get predictable sales. No? Free po lang yan. So, yan. Then, mapupunta po kayo. Then, once na i-click nyo yan, is mapupunta kayo dun sa calendar to schedule your meeting. Free strategy session. Okay. Ganun lang po, ano? Yung gusto niyo. Okay. And, one more thing. Balik tayo sa ating page. Another strategy, no? Para pangdagdag, mapalalim pa ninyo yung strategy ninyo, maliban doon sa paggawa ng website lang, para malaman nyo anong kahalagaan ng merong website na sarili. So, anong missing link between technology and your business when it comes to promoting your product services to your customers? So, dito, itong missing link na to, dati kung magpo-promote tayo, pupunta tayo ng exhibit, tumalabas tayo ng bahay, no? Pero ngayon, Facebook na lang, pupunta tayo sa facebook.com. Kung gusto natin ma-improve yung ating product or services, nagsisearch tayo sa library. Pero ngayon, Google na lang. At with sa chat GPT or
Gemini o Perplexity, pwede na sila maging consultant natin. So pupunta lang tayo sa google.com. Ngayon, or kung gusto natin maglabas ng stress, no, is pupunta tayo sa cinemas, pero ngayon Netflix na lang. Pupunta lang tayo sa netflix.com. Itong mga .com are websites. Imagine kung meron kayong yourname.com. Parang ka-level nyo na is si facebook.com, google.com, netflix.com. Dapat kayo rin meron kayong sariling yourname.com. Yung yourname.com niyo is your website. Website is just a link doon sa information ng inyong business para malaman na inyong customer. Okay? So it's a bridge between, yung website is your office or your bridge between your business and your customer. No? Ganun na po kadali. Kaya mahalaga po meron kayo sariling .com sa inyong business. Yun ang ano. Ngayon, good news, para accessible yung .com ninyo, tapos madaling gumawa ng website, meron tayong offer, no? Na kung saan promo natin sa ating WebTools Pro AI na 6,888 per year, hindi po siya monthly. Kasama na yung .com at saka lahat ng mga goodies, no, na magaganda, mga good features ng ating website. No? Gusto niyo malaman ang more details nito, punta lang kayo sa websites.webtools.com. No? And coming soon, no, hopefully ilang months, is darating na yung WebTools Builder AI natin integrated doon sa ating package, na kung saan kung umabot tayo ng 30 minutes para gumawa ng website, dito less than a minute gawa na yung headline, gawa na yung caption, gawa na yung images na kailangan natin. Hindi na natin kailangan maghanap pa kung wala pa tayong images, no? Naghanap tayo sa pexels.com, unsplash.com, pixabay.com. Ngayon dito, generated na lahat. In 3 steps. Ilagay nyo lang yung industry ninyo. Yan ba ay real estate, travel and tours, or retail business? Then next step, second step is ilagay nyo yung pangalan ng inyong business. And third step, si AI na bahala maggumawa ng website. Less than a minute, no? Na subukan na namin yan. Ito yung example. No? Nandun na yung pangalan ng business, yung headline, yung caption. Hindi na siya yung mga Lorem Ipsum, mga dummy text, and yung image. No? Kasama na yung mga menu. Then, another example, no? Nandun na yung header section, yung hero section, and mga images. And coming soon na rin is yung ating e-commerce, no? Na magiging part ng ating builder. Yan. So, if interested kayo, just let us know, no? Kung gusto niyo gumamit ng ating mga software na binibigay ng WebTools. And again, no, kung gusto niyo mapabilis ang inyong paggawa ng website, is gamitin niyo lang po yung guide, no, na tinuro natin sa inyo. No? Itong guide na to. Okay? Okay. So, yun. Baka may katanungan kayo doon sa lahat ng mga nasa live stream. Check natin. Check natin kung may mga katanungan. No, pwede nyo ilagay sa comment section kung may katanungan kayo. Or kung wala naman, pwede naman kayong pumunta sa ating Facebook page and click nyo lang yung message para doon sa other information na gusto nyo malaman doon sa paggawa ng website. Okay? Pwede nyo pong ilagay doon sa ating pwede po kayo mag-chat, yung check natin, no? Meron pa po, hintayin natin yung iba, baka nagta-type pa lang. 1 minute, baka may mga katanungan. Okay, kung wala na po, thank you very much, no, sa time na binigay nyo dito sa ating live stream. So, until next time, kita-kita ulit po tayo.